Mahilig ka bang pumasok sa mga horror house? Isa sa mga rason kung bakit hindi ako pumapasok sa mga ganyan ay dahil sa wala kang laban kung ano man ang mangyari kapag nasa loob ka na. Pag-usapan natin ang pelikulang Hell House na lumabas noong taong 2015. Pero bago ang lahat, thank you sa ating subscribers. Malaking tulong ang inyong likes at comments sa ating channel. Enjoy the video. Para kang nanonood ng dokumentaryo na may krimen na naganap sa loob ng Hell House. Nakita natin ang reporter na si Diane na papasok sa loob ng horror house kasama ang kanyang cameraman. Nagsimula ito sa isang video na naging viral dahil sa nangyaring kaguluhan sa nasabing horror house. May babaeng tumakbo paakyat at meron silang nakasalubong na payaso. Inisip nila na baka may kaunting technical issues lang dahil unang gabi pa lang nitong mag-ooperate. Nang pababa na sila sa basement ay mas maraming tao nang nagsisigawan at gustong makabalik paakyat. Dinala na sila ng mga tao palabas. Pero wala pa rin silang idea kung anong nangyari. Meron na rin makikitang mga ambulansya at bumbero sa labas. Sa balita nakita natin na nilabas na isa-isa ang mga labi ng mga tao. Sinabi na baka may gas leak o may nagmalfunction sa loob ng horror house. Ngunit hindi pa rin natin alam kung ano ang tunay na dahilan nito. Ilang taon ang lumipas. Isang reporter ang nag-imbestiga para matapos na ang misteryo ng Hell House. Yan si Diane na nakita natin sa umpisa. Ito na ang simula ng maladokumentaryong pelikula na pinapanood natin. Sa interview niya sa isang photographer na palihim na pumasok sa horror house, ay may mga nakunan nitong marka ng dugo sa iba't ibang parte nito. Kaya malabo daw na may simpleng gas leak lang ang nangyari. Nang pababa na ito sa basement, ay nakaramdam siya ng kakaibang takot kaya hindi na ito tumuloy pa. Dagdag pa niya, marami na siyang napuntahan ng mga nakakatakot na lugar pero hindi niya kailanman susubukang bumaba dito. Isang araw bigla na lang lumutang si Sarah, isa sa mga crew ng Hell House na biglang nawala noong gabi ng insidente. Lumapit ito kay Diane at nagpaunlak ng interview. Sinabi nitong nasa maayos na ang kanyang buhay nang kinamusta ito ng reporter. Maya-maya nilabas nito ang isang itim na bag na naglalaman ng mga tape na makakatulong daw sa ginagawang investigasyon. Tinanong siya ni Diane kung bakit hindi niya ito isinurrender sa mga pulis. Ang nasabi lang ni Sarah, malalaman mo, at dito na natin simulang nakita ang mga nangyari. Nagsimula ito sa biyahe ng magkakaibigan papunta sa isang abandonadong hotel na gagawin nilang horror house. Kasama ni Sarah ang 4 na lalaki at pare-pareho nilang makikita ito sa unang pagkakataon. Si Alex na leader ng grupo at boyfriend ni Sarah, si Mac naman na nasa business side, si Tony na all-around handyman, at si Paul na palaging may hawak na kamera para madokumento ang kanilang mga behind the scenes. Natuwa ang mga ito dahil hindi na nila kailangan pagmukaing nakakatakot ang lugar. Kailangan na lang nila ng kaunting props, mga manikin at ilang actors na ikakalat sa buong hotel. Nag-ikot-ikot sila hanggang sa makarating sila sa attic ng hotel. Dito unang may nagparamdam sa kanila nang biglang tumunog ang kanilang radyo. Nang pababa na sila ay nahagip ng kamera ang isang imahe ng tao na nakatayo sa kanto ng isang kwarto. Pero hindi nila ito napansin. Sa basement naman ay meron silang nakitang pentagram at mga nakabaliktad na krus. Hindi na komportable si Sarah dahil nagkalat din ang mga Biblia sa sahig. Sa halip na matakot ay nagbigay naman ito ng idea kay Alex kung anong magandang gawin sa basement. Nagpasya ang grupo na dito na lang matulog. Total marami namang kwarto na pwedeng matuluyan. Mabilis nilang matatapos ang mga dapat nilang gawin at makakatipid pa sila dahil hindi na nila kailangan mag-hotel. Makalipas ang 1 linggo ay napalagyan na nila ito ng kuryente at dito na sila natulog. Dito na rin nasimulang makaramdam ang ilan sa kanila ng kakaibang mga pangyayari. Hindi nagtagal ay naikalat na ni Tony ang mga CCTV camera sa buong hotel. Ngunit hindi sila nakapaglagay sa basement. Kaya naman maglalagay na lang daw sila ng tao sa baba para mamonitor ito. Habang nagsasabit siya ng props na tao, ay biglang bumukas ang pinto. Si Paul naman ay nagsasalita sa harap ng camera nang may pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Wala tayong halos makita pero tinawag niya itong Sarah at tinakalang naglalakad ito habang tulog. Nawirduhan siya pero hindi niya ito pinansin. Hindi niya rin sinundan nung lumabas na ito ng kwarto. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang mga kinuha nilang mga actors para sa Hell House. Kinaumagahan, nagbibigay ng instruction si Alex sa isa nilang artista na si Melissa. Taga dito si Melissa at naikwento nito ang mga bali-balita na nagpakamatay ang may-ari ng hotel at may mga nangyari sa mga guest nito na hindi maipaliwanag. Sinabi sa interview na itinayo daw dito ang hotel ng may-ari dahil sa pangalan ng lugar na Abaddon.
Pangalan daw ito ng demon na nagbabantay ng daan papuntang impyerno. Alam na pala ni Alex ang mga kumakalat na kwento, pero hindi niya ito sinabi sa kanyang mga kasama. Kinabukasan ay nag-ikot-ikot si Paul para makunan ng progress ng Hell House. Pagpaling niya sa kanan ay nakita niya ang payaso na dapat ay nasa basement. Inakala niyang ito si Tony at binibiro pa niya ito. Nang lumingon ito sa kanya, bigla siyang kinilabutan. Umalis ito at bumalik, ngunit nakita niya si Tony nakausap si Mac. Dali-dali itong bumalik at nakitang nakaupo na ulit ang payaso sa basement. Pinanood nila ang nakuna ni Paul. Nagtalo sila na may kakaibang nangyayari sa loob ng hotel. Ngunit para kay Alex, mas mahalaga ang kumpanya na itinayo niya at di niya hahayaan na masira ito dahil lang sa natatakot si Paul. Kinagabihan ay nakita na naman ni Paul ang payaso sa hagdan ng basement. Nakita rin ito ni Tony at nilapitan niya ito. Ngunit manikin lang ito at binalik na lang nila sa loob. Dito nila nakita si Sarah na nakatayo at nakaharap sa pader. Nagsasalita ito sa lengguwahe na hindi nila maintindihan. Paglingon nila, wala na yung payaso. Nang matauhan na si Sarah, tumakbo sila palabas habang nakatayo ang payaso sa kanilang dadaanan. 3 araw bago ang opening ng Hell House. Malakas ang pakiramdam ni Paul na hindi sila dapat narito. Pagod na ang lahat, takot na ang lahat, maliban kay Alex. Pagkagising ni Paul ay may babae na nakaupo sa loob ng kanyang kwarto. Nagtago siya sa kumot nang makita niya ito. Pagsilip niya ay nakatingin na ito sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at naputol na ang eksena. Kinabukasan napansin ni Tony na wala na si Paul. Sinubukan nila itong tawagan pero may ingay lang silang naririnig. Kinagabihan ay may naririnig silang nagpapiano. Walang tao sa piano pero tinuloy nilang pag-iikot dahil si Paul ang madalas na tumugtog nito. Hanggang sa umabot sila sa basement. Dito nakita ni Tony na nakatingin na sa kanya ang 3 payaso. Napatakbo siya kay Mac pero nasa normal na ulit itong posisyon nung muli nila itong tingnan. Dito nila nakita si Paul na nakaupo sa sahig malapit sa mga payaso. Iniisip ni Mac na baka pakanalang ito ni Paul at gusto silang takutin. Pero ayaw na rin ni Tony dahil sa na-experience niya. Hindi na rin gusto nito ang inaasal ni Alex. Hinabol ni Mac si Tony para pigilan itong umalis. At tumulo ng video kung saan mahinahon na si Tony dahil nalaman na nito ang sekreto na si Alex at Mac lang ang nakakaalam. Opening day, naghahanda na ang lahat. Pero si Paul hindi pa rin nagsasalita at madalas lang itong nakahiga. Ilang minuto na lang at marami nang nakapila sa labas para ma-experience ang Hell House. Sa basement, ready na si Melissa na nakakadena. At nakapwesto na rin si Joey katabi ang mga payaso. Iniwan na lang nila ang susi ng kadena kay Joey dito. Ito na yung nakita nating video na naging viral. Isa-isa na pumapasok ang mga tao at nagsisigawan. Nakita natin si Sarah at sinabi niyang nakita niya naglalakad si Paul. Kaya naman tumakbo ito para tingnan ang kasamahan. Siya yung nakita sa viral video na patakbong umakyat ng hagdan. Dito natin nakita na may kasama na si Melissa at Joey sa basement na hindi part ng crew. Maririnig rin natin si Melissa na nagmamakaawa kay Joey na tanggalin yung kadena sa kamay niya dahil hindi ito parte ng show. Si Joey yung payaso na nakasalubong nila sa video na nagmamadaling makaalis. Iniwanan niya si Melissa sa sobrang takot. Sa takot ay dito na nag-akyatan ng mga tao na nasa basement. Nakita natin na sumabog ang sahig at may humila kay Melissa pababa. Sa taas naman ay inaalalayan ni Mac ang mga tao palabas, ngunit sumara ang pinto nung siya na ang lalabas. Habang naghahanap ng ibang madadaanan ay parang may nakita pa silang babae at nakasetup na ang mesa na hindi naman part ng show nila. Nakita niya si Tony sa basement at sumara ang pinto bago pa siya makapasok. Umakyat si Mac at nakasalubong niya si Sarah. Nakaabot na sila hanggang attic at dito nila nakita si Alex na nakabigti na. Meron silang narinig na ingay at pagtalikod nila ay may nakita silang mga nakaitim at nilapitan sila ng mga ito. Dito naputol na yung video. Bumalik sa interview ni Diane kay Sarah. Ayon kay Sarah ay tumakbo siya ng walang tigil hanggang sa makalabas siya at makasalubong ang mga pulis. Dito siya nagpaalam kung pwede magpahinga muna dahil pagod na siya. Pwede naman nila ituloy ang interview maya-maya dahil aniya nasa room 2C lang siya.
Off camera, narinig natin na pinasusubukan ni Sarah kay Diane na puntahan ang horror house para makita kung ano ang nasa loob nito. Pumayag naman ang reporter at kahit labag sa loob ng cameraman ay napilit ito ni Diane dahil alas 5 naman ng umaga. Naiwan naman ang isa nilang kasama para panoorin lahat ng tape na dala ni Sarah. Nagpunta sila sa front desk bago sila umalis at sinabi sa kanila na walang letters ng rooms. Wala ring Sarah na naka-check-in sa kanila. Pero tumuloy pa rin sila Diane na magpunta sa Hell House. Dito na malalaman ng kasamahan nilang nagpaiwan ang malaking pagkakamali ni Diane na pumunta sa abandonadong hotel. Nakita natin na dinampot ni Sarah ang camera at nakita niya si Paul. Pero kinuha ni Paul ang camera at pinagpapalo niya si Sarah. May humila kay Sarah at nakita natin na tinapos ni Paul ang kanyang sariling buhay. Nakita natin si Diane na nakapasok na sa loob ng Hell House. Ito na yung kadugtong ng nasa umpisa ng pelikula. Sobrang dilim na sa loob at nahagip rin ng camera nila ang multo ni Alex. Gusto na umalis ng cameraman pero makulit si Diane. Pag akyat nila sa taas, nagulat sila nang makita nila ang room 2C. Sa loob nakaupo si Sarah at paglingon nito ay duguan na ang kanyang mukha. Sinubukan nilang tumakbo pero sumara ang pinto at dito na sila nalapitan ng mga taong nakaitim. Nakita na lang natin ang camera sa lapag at makikitang walang tao sa loob. Marahil nag-aabang sa susunod na mga taong papasok dito.